Sinabi ko ang katotohanan dahil ayoko mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At sa landas na yon, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. May mga desisyong mali kung titingnan, subalit ang bunga pala'y maligayang kinabukasan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mariel sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano nangyari sa pagkikita nyo ng magiging amo mo, Mariel? Ay, ayos naman, Norman. Mabait si Sir Leandro. Bakit malungkot ka? Hindi ba mabait ang asawa at anak niya? Mabait din si Ma'am Armida. Napakabait niya. Oh, napakabait niya. Naguguluhan ako eh. Dati mo na ba siyang kilala? Oo. Matagal na nahuli kaming nakita. Nasa abroad noon ng asawa niya. At hindi ko kilala. Tataka pa rin ako eh. Anong problema? Bakit malungkot ka? Ano? 3 days kayo sa Baguio? Yes, Daddy. And pumayag na si Mommy. Ano ka ba naman, Armida? Pinayagan mo si Jonah nang hindi man lang ako tinatanong. Leandro naman. Kilala natin ang mga kasama niya. Mga classmate at kaibigan niya. Paano kung may mga lalaki? Marami maaaring mangyari sa loob ng 3 araw. Si Daddy naman, ang dumi nung iniisip. Leandro, magtiwala ka sa anak natin. Pag-aaral ang gagawin nila sa Baguio. Paano ka nakatitiyak? Tingnan mo nga mga marka niya. Ang bababa. Sinusunod mo kasi lahat ng gusto niya eh. Daddy, buong klase namin sasama eh. Kaya pumayag na kayo. Kawawa naman ako kung ako lang maiiwan. Hindi rin napigil ni Sir Leandro si Jonah. Natuloy din siya sa Baguio. Dahil kay Ma'am Armida. Diyos ko, ingatan mo po si Jonah. Ayoko pong mapahamak siya. Mariel! Narito ko lang pala sa hardin. Ma'am Armida, may iuutos po ba kayo? Ipalilinis ko sana sa iyo ang silid ni Jonah. Para pag-uwi niya, maayos na yon. Sige po. Bakit ka umiiyak? Oo, hindi po. Ay, ayan mo. May mga luha pa sa mata mo. Kasi ma'am, nag-aalala po ako kay Jonah. Isang pagkakamali niya, maaaring masira ang buong buhay niya. Naniniwala akong hindi mangyayaring iniisip mo. Kaya, pumanatag ka. At sundin mo sana ang usapan natin noon. Jonah, uy, huwag na tayo sumama sa kanilang mamasyal. Dito na lang tayo sa hotel, babe. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpunta rito para mamasyal eh. Mas malamig sa labas. Dito na lang tayo. Mas masarap dito. Bowling dito, Ramjen. Mas okay dito. Solo natin ang mundo. Ikaw ang bilis mo talaga. Oh, bakit? Wala pa tayong 1 buwan eh. Gusto mo na may mangyari agad sa atin. Kasi mahal kita. Okay lang naman yun eh. Hindi, no? Bakit? Ayoko malaman ng mga classmate natin na bumigay na ako sa'yo.
Pinagchismisan nila ako. Kaya sa ibang pagkakataon na lang yung gusto mo. Teka, hindi naman nila malalaman dahil nga aalis sila Mahalata nila yun. Pag hindi tayo sumama sa kanila. Ano ba naman yan? Hindi ako easy to get, ha? Tulad ng iba mong nagisyota. Jonah. Basta, ako ang masusunod. Kung talagang love mo ko, at saka na lang yung sex. May katuwiran naman si Mariel na mag-alala kay Jonah. Dahil nakikita niyang mali ang pagpapasunod mo sa bata. Mahal na mahal ko si Jonah. Ayoko magdamdam siya sa akin. Armida, ang pagdisiplina sa anak, bahagi ng pagmamahal sa kanila. At saka may tiwala ako sa kanya, Leandro. Alam kong hindi niya bibigyan ng kahihiyan ng ating pamilya. Hindi ko magawang magtiwala sa kanya dahil sa mga kilos niya. Leandro! Tingnan mo ang boyfriend niya ngayon. Mukhang hindi gagawa na mabuti. Kailan ka pa kaya matatauhan? Kapag napahamak na si Jonah? Huwag naman sana. So, wala pala rito ang parents mo. Oo, may pinuntahan si Mommy at gagabihin. Si Daddy naman may meeting sa office. Ayos Dito, hindi na malalaman ng mga classmate natin ang gagawin natin. Ano ka ba? Oh. Ramjen, nasa living room tayo. Ang kamay mo kung saan-saan mahawak. Dito tayo sa bedroom mo. Ay, Jonah? Manong Mariel, nandiyan pala kayo sa likod namin. Oo, kasi baka gusto niyang kumain, ipaghahanda ko kayo. Ay, sige, nagugutom nga ako eh. Ay, sandali lang ha. Dadalhin ko na lang dito. Kung ayos. pambira. Bad trip naman ang chimay nyo. Nakakasira ng mood. Buti nga sa'yo. Ako naman. Sobra ka kasi apurado eh. Mahigit 1 buwan pa lang tayo. Nangungulit ka na naman. Jonah naman. Kailan mo ba talaga ako pagbibigyan? Don't worry. Darating din yun. Basta, wag mo na ngayon. Aalis ka, Jonah? Oo, Manang. Saan ka pupunta? May lakad kami ni Ramjen. Alam na ba ito ng mami at daddy mo? Tinext ko na kay Mami. Wala siya dito eh. Siya na ang magsabi kay Daddy. Pwede ba kitang makausap sandali, Jonah? Ano ba yun, Manang? Itungkol kay Ramjen. Sigurado ka bang mahal ka niya? Natural! Ano ba naman tanong yan? Kaya nga ako niligawan ng tao. Aba hindi lahat ng lalaking nanliligaw totoong mahalang babae. Ay dapat mag-iingat ka pa rin. Mukha kasing manluloko ang lalaking yun. Sobra ka namang humatol. At saka ano ba pakialam mo sa akin? Nagmamalasakit lang ako. Huwag ka sanang magalit. Katulong ka lang namin, hindi ka mag-anak. Jonah, Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Diyan ka na. sandali lang. Kinakausap pa kita. Huwag mo akong talikuran. Iwan mo ang braso ko! Sampal mo ko. Sobra ka na. Bakit mabait sa'yo mga magulang ko? Kala mo, pwede mo na ako rentahan? Hoy, uulitin ko. Wala kang karapatang pakialaman ako! May karapatan ako. Ano? Dahil ako ang tunay mong ina. Alam kita. Ano? Ikaw ang babaeng yun? Ang nagbenta sa akin kina Mami? Alam mo tungkol doon? Oo! Hindi nila inilihim sa akin yon. Makinig ka muna, Jonah. Kaya ako lang nagawa yun dahil lulong ako sa bawal na gamot. At hindi ako pinanagutan ng adik na nobyo ko na nakabuntis sa akin. Tanggap ko naman na ampun ako eh. Pero alam mo ba kung anong hindi ko matanggap? Yung nagkita pa tayo. Wala kang kwenta. Jonah!
katotohanan dahil ayokong mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At ang landas na yun, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Bakit kailangan magkita pa kami? Bakit kinuha niyo pa siya? Tanggap ko na mga ampun lang ako. Pero sa pagkikita namin, lalo lang po ako nasaktan. Hindi ko alam na siya ang iyong ina, Jonah. Dahil nagtatrabaho ako sa abroad nang ampunin ka ng iyong mami, Armida. Dito ko na lang nalaman na si Mariel ang iyong ina nang magkita sila ng iyong mami. Totoo ang sinabi ng daddy mo. At marahil, niloob ng Diyos na magkita kayo muli ng iyong ina upang mailigtas ka niya sa kapahamakan. Mami, Tama si Mariel. Hindi mo siya dapat tularan. Oo, ibinenta ka niya sa amin nung panahong lulong siya sa bawal na gamot. Pero kung hindi niya ginawa yun, ano kaya ang buhay mo ngayon? Daddy. Patawarin mo na siya. At baguhin mo ang iyong nilalandas. Aalis ka kina Ma'am Armida? Oo, Norman. Ayokong laging magalit sa akin si Jonah. Sa tuwing makikita niya ako doon. Pero paano kanya matatanggap bilang kanyang tunay na ina kung iiwan mo siya? Di ko naman hangad na matanggap niya ako. Alam kong malaki ang aking pagkakasala sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan para huwag niya akong tularan at makaiwas siya sa pagkakamali. Bakit iiwan mo ang trabaho mo dito, Mariel? Sabi mo, kailangan mong magtrabaho dahil may sakit ang asawa mo. Oo nga. At para din sa pangangailangan ng dalawang anak niyo. Mawawalan po ng katahimikan ng pamilya niyo kung mananatili ako dito. Dahil lagi magagalit ang si Jonah. Pasensya ka na sana, Mariel. Mali ang naging pagpapalaki ko sa kanya. Naging spoiled siya. Kaya nakita mo siyang ganon. Pero nagkasundo na kami ni Leandro. Pagbabago na ako. At iaayos na namin ang pagdidisiplina sa kanya. Salamat po, Sir. Ma'am, muli kong pinagkakatiwala siya sa inyo. Dahil alam ko, mas mabibigyan niyo siya magandang kinabukasan. Ayaw niyo bang tulungan si na Mami? Nagabayan ako. Inay. Jonah, tinawag po kong inay. Opo. Natauhan na po ako. Kaya nakipag-break na ako kay Ramjen. Tama kayo. Hindi ko dapat tahakin ang landas na tinahak niyo noon. Magbabago na po ako, Nay. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Pahalagahan ko na ang mga payo ninyong mga nagmamahal sa akin.
May mga nakaraang nagbabalik sa kasalukuyan para sa maligayang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutian. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dahil masyado kang papansin, hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa! Kahit po ampun niyo lang ako, mahal ko po kayo ni Mama! Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay, hindi ang anak ko! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga magulang na hindi pantayang tingin sa mga anak. Kinakailangan pa ang masakit na pangyayari upang ito ay mabago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jmar sa ating dunang sa kanyang panahon. Yes! Dumating na si Papa! Papa! Papa, may pasalubong po ba kami ni Kuya? Siyempre naman, may pasalubong ako sa iyo, Junior. Eto, tignan mo. Wow! Ang gusto kong t-shirt! Thank you po, Papa! Hindi lang yan, anak. Binilhan din kita ng paborito mong food. Talaga po. Thank you po, Papa! Junior anak, mamaya na kainin yan ha, after dinner. Yes, Mama! Oh, Papa, ako po ba? May pasalubong din? Sa susunod ka na lang, Glenn. Kinapos na ako ng pera. Tsaka, huwag kang ang gaya ng gaya kay Junior. Mas bata yan sa'yo. Kaya siyang mas dapat pasalubungan. Hindi bali anak. Ako na lang ang bibili ng pasalubong sa'yo bukas. Sa beach namin gagawin ang birthday niya, Oscar. Bakit naman sa beach? Sawa ng anak ko sa party eh. Gusto niya beach naman daw. Para maiba. Mahal na mahal mo talaga si Junior, ha? Siyempre, tunay kong anak yun eh. Kaya nakalimutan mo na ang inaanak kong si Glenn. Pare, ampun lang namin si Glenn. Alam mo naman yan. Hindi naman niya kasalanan yun, eh. At saka nung wala pa si Junior, pare, mahal na mahal mo siya. Siya ang nagpapasaya sa inyo ni Agnes. Akala ko kasi hindi na kami magkakaanak pa ni Agnes. Kaya pumayag ako sa pakiusap niya na mag-ampun kami. At nagsisisi ka na inampun niyo si Glenn. Pare, mabait naman siya. At matalino ring tulad ni Junior. Alam ko yun. Pero ewan ko ba, nangisilang si Junior. Lahat ng pagmamahal ko nabuhos na sa kanya. At parang pinanghihinayangan ko ang perang ginagastos ko kay Glenn. Kuya Glenn, halika! Kainin natin itong dala ni Papa sa akin. Sige, ikaw na lang, Junior. Makapagalitan na naman ako ni Papa pag nakita niyang sinasaluhan kita sa pagkain bigay niya sa'yo. Oh, ako naman nagyaya sa'yo ah. Tsaka wala na siya. Halika na! Salamat, Junior, ah.
lagi mo akong binibigyan ng mga dala ni Papa. Siyempre, kasi kuya kita. At saka, love kita. Kahit ampun lang ako. Oo, love kita. Kahit ampun ka pa ni na mama at papa. Ikaw lang ang kuya ko. Forever! Wow, nakakatuwa naman ng mga anak ko. Parehong good boy. Nariyan po pala kayo, Mama Agnes. Kanina pa ako nakikinig sa inyong dalawa. At alam nyo, masaya ako sa nakikita ko sa inyo. Dahil pareho niyong mahal ang isa't isa. Sana, huwag kayong magbabago. Oh, Glenn! Bakit narito ka? Ba't hindi ka sumama kina Junior na maligo? Mamaya na lang po, Mama. Tutulungan ko po muna kayong maganda ng pagkain natin. Kasi wala po kayong katulong dito eh. Ang bait naman ng panganay ko. O sige, iayos natin itong mga inihaw ko. Opo. Nasaan po ba si Papa? Kinuha yung gift niya kay Junior. Mabuti pa si Junior. May celebration na sa birthday niya. May gift pa mula kay Papa Jaymar. Nak, nagtatampo ka ba sa papa mo? Hindi po. Wala naman po akong dapat na ipagtampo eh. Dahil ampun lang naman po ninyo ko. Glenn, kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal na mahal kita. Sana po, mahalin din po ako ni Papa. Agnes! Ah. Agnes! Tay! Bakit po? May problema po ba? Tumahangos kayo? Si Junior! Oo. Ang apo ko! Bakit? Ano po nangyari sa kanya? Doon kayo itong! Bakit, Tay? Ano nangyari? Nakabitaw siya sa salbabida! Hindi na malayo ng mga kasama niya! Hindi! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Junior? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito sa kanyang panahon. Junior, anak ko. Bakit pa naman kami iniwan? Hindi mo man lang ako inintay, anak. Maring Agnes. Parang Jaymar, nakikiramay ako. Wala nang anak ko, Oscar. Wala nang binilhan ko ng regalong ito! Parang Jaymar, kuminahon ka na. Kung alam ko lang nang mangyayari ito, hindi na lang sana kami nag-celebrate sa beach! Hindi na lang sana! Papa, dinalang ko po kayo ng breakfast. Bakit tinalan mo ako niyan? Humihingi ba ako? Sabi po kasi ni Mama Agnes, masakit daw pong ulo ninyo. Kaya dinala ko na lang po dito yung alusan ninyo. Alisin mo yan! Papa, bakit niyo po tinabing ang plato? Nitapan po tuloy ang pagkain. Dahil masyado kang papansin. Hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa, kahit po ampun lang po ninyo ako. Mahal ko po yun ni Mama. Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay. Hindi ang anak ko! Papa. Naglalasing ka na naman, anak. Hayaan niyo lang ako, tay. Gusto ko lang makalimot. Alam mo, dahil sa ginagawa mong yan, napabayaan mo ng trabaho mo.
Pati na ang kalusugan mo. Ang laki na ng ipinayat mo, anak. Napakasakit, Tay. Hindi ko matanggap na iniwan na kami ng aming anak. Talaga sigurong hanggang doon na lang ang buhay ng aking apo. Marami namang pwedeng mamatay. Mga masamang tao. Bakit ang anak ko pang kinuha niya? Bakit? Anak, wala tayong karapatang pangunahan ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Tay, wala na kaming anak. Nariyan pa si Glenn. Sa kanya mo na lang ibuhos ang iyong pagmamahal. Hindi ko anak ang batang yun. Dapat nga siya na lang ang namatay. At hindi si Junior ko! Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Inosente si Glenn. Walang kasalanan sa nangyari. Mapalad ka nga dahil kahit maagang kinuha sa inyo si Junior, naranasan mong maging tunay na ama. At bukod doon, iniwan sa'yo ng Diyos si Glenn upang lumingap at umaliw sa inyo ni Agnes. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo yon sa Diyos? Jaymar, I'm glad you're back, pare. Pare, nagliwanag ang isip ko sa sinabi ng tatay ko na dapat nga magpasalamat ako sa Diyos. Kahit ganitong nangyari sa amin, ipinaranas niya sa akin ang maging tunay na ama. Tama si Mang Edong. At hindi lahat nararanasan yun, pare. Totoo yan, Oscar. Kaya nga nang maliwanagan ako, agad akong humingi ng tawad sa Diyos. At eto nga, naisip kong magtrabaho na uli. Sana, pare, may balik mo na rin ang pagmamahal mo kay Glenn. Kailangan ka ng bata. Teka pare, si Agnes tumatawag. Hello, Agnes. Napatawag ka. Jaymar, si Glenn! O bakit? Ano nangyari sa kanya? Nawawala siya! Ano? Baka naman nasa kapitbahay lang. Pinuntahan ko na silang lahat pero wala talaga siya doon. Jaymar, nag-aalala ako. Baka naglayas siya. Sige. Uwi ka agad ako dyan. Hahanapin natin siya. Bilisan mo! Oo. Tama ba narinig ko, pare? Nawawala si Glenn? Oo, pare. At kasalanan ko. May masasakit na pangyayaring nagaganap upang mamulat tayo sa ating pagkakamali at kamting muli ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayan nito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate, oh. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo ibibigay ko sa'yo. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas sa mga kabataan ang mahilig sa mga magagandang bagay. Kaya itinuturing nilang kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng mga ito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Kate sa ating dunang sa kanyang panahon. Kain ka pa, Kate. Ang dami pa natin in order, oh. Ang dami ko nang nakain, pati. Busog na ako. Ang mabuti pa, ipabalot na lang natin ang mga ito para maiuwi mo sa inyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? It's okay. Anyways, birthday ko naman eh. Sayang naman kung iiwan natin ang mga yan. Ang sasarap pa naman yan. Oo nga eh. At saka bayad na yan. Ipapabalot ko na, ha? O, sige. Salamat sa paglibre mo sa akin, ha? Ayos lang yun. Kate? Pwede ba akong magpatulong? Sure. Ano ba yun? Hindi ko kasi nagawa yung assignment natin sa terror nating professor. Sumakit kasi ulo ko last night eh. Tulungan mo naman ako. Mataas ang nakuha ko sa test namin kanina. Kasi pinakopya ako ni Kate ng sagot. At nung isang araw naman, mataas ang binigay na grade sa akin ng terror naming professor. At dahil din yun sa gawa ni Kate, tama talagang naisip kong kaibiganin siya eh. Ngayon, wala na akong magiging problema sa mga subject ko. Dahil nandiyan si Kate. Teka, ano pa kaya ang gagawin ko para lalong mapalapit ang loob niya sa akin? Ay, alam ko na. Sa gagawin ko, tiyak na matutuwa siya. Ibinigay sa iyo ni Patty ang mga damit at sapatos na yan, anak? Opo, Inay. Pati ang mga bag galing din sa kanya. Lahat po yan, Tay. Ang dami na po. Bakit niya binigay ang mga yan sa'yo? Ay, ayaw na raw po niya ng mga gamit na ito eh. Ayaw na niya. Aba, magaganda pa naman na. At mukhang mamahalin, ha? Mahal po talaga ang mga yan. Dahil branded po lahat eh. Baka naman magalit ang mga magulang niya sa ginawa niya. Nasa abroad pong parents ni Patty, Tay. Katulong lang pong kasama niya sa bahay nila. Mayaman pala ang kaklase mong yon. Nagpasalamat ka ba naman sa kanya, anak? Ay, syempre naman po. Hindi ko yata nakakalimutan yung turo niya sa amin ni Itay. Ay, mukhang mabait at hindi maramot ang kaklase mong yun, ano? Ay, totoo po, Nay. Kaya nga po, pinakikisamahan ko rin siya ng husto eh. Kasi, ang dalas din po niyang ilibre ako ng masasarap na pagkain. Kaya, naitatabi ko po yung baon ko. Ay, Tay, Nay, ipapasok ko na po sa kwarto ko ang mga ito. Marami pa po akong gagawin eh. Marami ba kayong assignment ngayon? Hindi naman po. Pero, gagawin ko po yung project ni Patty. Nagpapatulong po siya sa akin eh. Hindi ka nakapasok sa last subject nyo dahil sinamahan mo si Patty? Oo, Kuya Gary.
Kaya hindi mo ako inabutin sa school. Saan mo naman siya sinamahan? Sa mall, kuya. Sinundan yung crush niya. Ano? Hindi kayo pumasok sa last subject nyo dahil lang doon? Idinamay ka pa niya sa kalokohan niya? At ikaw naman, sumunod ka. Hindi ko alam na yun ang gagawin namin, Kuya Gary. Nagdududa na tuloy ako sa babaeng yun eh. Uy, bakit naman, kuya? Kasi yung mga assignment at project niya, sa'yo lagi pinapagawa. Pagkatapos ngayon, sinama ka sa pagsunod sa crush niya? Hindi kaya may iba siyang motibo kaya ka kinakaibigan? Bigay lang niya sa'yo ang cellphone na yan, anak. Opo, Nay. Pati nga itong relo, oh. Ang ganda niyan, At bagay po sa akin. Aba, sobra naman yata ang pagiging mapagbigay sa'yo ng pati na yon. Anak, baka naman tomboy yun, At kursunada ka. Ay, naku, si Itoy naman, oh. Hindi po tomboy yun, Tay. Ang sabihin nyo, si Kate po kasi ang tagagawa ng mga assignment at project niya. Kaya siya ganun. Napapansin din namin ng nanay mo yun, anak. Kaya tuloy, madalas kang napupuyat. Aba, ano kaya kung minsan sabihin mo na siya naman ang gumawa ng assignment niya? Po? Naku, baka naman ma-offend po siya. At hindi na ako kausapin. O ibig lang sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Nakipaglapit lang siya sa'yo para malutas sa mga problema niya sa pag-aaral. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay, King. Wait ha. Maghahanda ako ng merienda natin. Wag na, Pati. Nagmamadali ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, King? Pagkatapos na nangyari sa atin, basta mo na lang ako iiwasan? Ano, Pati? Wala akong natatandaan na may nangyari sa atin. Nakakalimutan mo na pala. 2 months nang nakakaraan nang malasing tayo dito sa bahay namin. Alam kong nalasing ako rito. Pero paanong may nangyari? Lasing na ako. So anong gusto mong palabasin, ha? Nagsisinungaling ako? King, buntis ako! Ano? Kaya hindi mo ko pwedeng basta iwasan na lang. Hindi ako naniniwala. Malay ko kung gawa-gawa mo lang yan. Ang sama mo. Totoong sinasabi ko, King. Kahit itanong mo pa yan kay Kate, siya ang kasama kong nagpa-check up. Pati, kanina ka po walang kibo at malungkot. Bakit ba? May problema? Kate, kaibigan mo ba talaga ako? Oo naman. Kung ganun tutulungan mo ako sa problema ko. O sige, kung kaya ko ba Ano ba yun? Alam mo naman na mahal ko si King, di ba? Oo, pero ayaw niya sa akin Iniiwasan niya ako. Kaya para hindi niya na ako maiwan, sinabi ko na may nangyari sa amin nung minsang nalasing siya dito sa amin at nagbunga yun. Ano? Nagawa mo sabihin sa kanya na buntis ka? Oo, dahil ayoko siyang mawala sa akin, Kate. Kaso hindi siya naniwala Kaya sabi ko sa kanya, tanungin ka niya. Sabi ko, ikaw ang kasama ko nagpa-check up. Pati! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo sa akin ibibigay ko. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Ang sama pala talaga ng ugali ng pati na yun. Manggagamit at sinungaling. Oo nga Gusto pa niya idamay ang anak natin sa kalokohan niya. Gusto niyang gamitin si Kate upang patibayin ang kasinungalingan niya. Wala siyang pakialam kahit mawasak niya ang buhay ng binatang yun. Makasarili ang dalagang yun rin Lucy, kausapin natin ang ating bunso.
Hindi siya dapat pumayag sa gusto ng pati na yun. At hindi lamang yun, Rene. Dapat na rin niyang layuan ang babaeng yun. Ipapahamak lamang siya ng pating yun. Alam ko na kung bakit ka narito, King. Tungkol sa sinabi ni Patty Kate. Sabi niya buntis daw siya. At ikaw daw ang kasama niya nung magpatingin sa doktor. Totoo ba yun? Ang totoo, kinausap niya ako para yun ang sabihin ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw din ng parents ko na maging kasangkapan ako sa pagkawasak ng buhay mo. Ibig mong sabihin, hindi buntis si Patty? Oo. At lalong walang nangyari sa inyo. Walang yaka! Bakit ba't mo ko sinumpal? Dahil traitor ka. Ipinahamak mo ko kay King. Akala ko pa naman kaibigan kita, hindi pala. Ginamit mo lang ako, Kate, para sa mga bagay na gusto mo. Hindi totoo yan. Kahit minsan, hindi ako nanghingi sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin ng mga yun. At tinanggap mo naman. Ako ang ginamit mo, Patty. Ginamit mong tagagawa ng mga assignment at project mo. Alalay mo. Ngunit tinanggap ko lahat ng yun. Dahil nga itinuring kitang kaibigan. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung gamitin mo ko sa pagwasak ng buhay ng isang tao. Tama na. Kung makakasal kayo ni King at malaman niya niloko mo lang siya, tiyak na magiging impyerno ang buhay mo. At yun ang ayaw ko rin mangyari sa'yo. Patty, matuto kang tumanggap ng pagkabigo at magsikap ka upang magtagumpay. Lahat ng tao ay dapat maging maingat sa pagpili ng kaibigan, lalo na sa pakikisama sa kanila upang maiwasan ang kapahamakan sa kanyang... Ang anak namin ang unang nakaalam. Nakita ng panganay namin ang post ni Guido sa isa niyang FB account. Ang sakit, Ramona. Ngayon ako nagsisisi kung bakit itinulak ko pa siyang mag-abroad. Lourdes, Kaya ikaw, huwag mong itulak sa tukso ang asawa mo. Hindi masamang magnegosyo. Maging masinop ka. Ngunit lalo namang huwag mong kalilimutang bigyan ng panahon ang iyong asawa. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Marami pa rin ang naghahangad na magtrabaho sa ibang bansa. Iyon ay dahil sa pagnanais na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang sambahayan. Ang malungkot, may pagkakataong nagiging sanhi pa ang kanilang trabaho upang mawasak ang kanilang sambahayan. Paano nga ba maiiwasan o mababawasan man lamang ang ganitong suliranin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramona sa ating dulang sa kanyang panahon. Magandang hapon, Ramona. Lourdes, ikaw pala, napasyal ka. Ay, naghahanap kasi ako na makakausap.
Sumasakit ang ulo ko sa problema O, ko. maupo ka. Salamat. Bakit? Ano ba yun? Kaya lang, busy ka yata. Parang ang dami mong ginagawa. Ay, oo, naglilista kasi ko ng mga produktong kailangan namin sa grocery. Pero, pwede naman ako makinig sa'yo. Bakit? Ano bang problema? Ang asawa ko kasi. Oh, Matagal nang hindi tumatawag at nagpapadala sa amin ng pera. Hindi rin nagte-text. baka naman may sakit. Iba ang kutob ko eh. Baka may babae siya sa Saudi. Lourdes, pareho lang tayong may asawang OFW. Pero hindi ko basta pinagbibintangan ng asawa ko kasi may tiwala ako sa kanya. Dapat ganun ka rin. May kilala ka ba dun sa katrabaho niya na may cellphone number? Yung alam mong phone number ng katrabaho niya, tawagan mo para meron ka matanong tungkol doon sa kalagayan ng asawa mo. Hindi naman kasi siya dating ganito eh. Ay, yung asawa ko, tumatawag na naman. Ano ba naman itong si Kadyo? Laging wrong timing tumawag. Teka lang, ha? Oy, Kadyo, hello? Mamaya ka na lang tumawag. O kaya, bukas na lang. Sorry, ha? Pasensya ka na. Abala kasi ako sa paglilista ng mga kailangan natin produkto sa grocery. O tapos mamaya, mamimili ako. Bukas ka na lang tumawag, ha? O, ba't malungkot ka na naman, Kadyo? Hindi mo na naman ba nakausap si Mrs.? Nakausap naman, Berting. Pero gaya ng dati, sandali lang. Nagmamadali na naman si Ramona. Bakit daw? May pupuntahan na naman. Hindi, marami daw namimili sa grocery. Mukhang nalibang na ng gusto si Ramona sa business nyo. Oo nga eh. Mula nang itayo namin yun, nawalan siya ng panahon sa akin. Parang nalimutan na niya na nalulungkot din ako rito. Pare, dapat sumama ka na lang sa akin bukas. Mamamasyal tayo. Pupuntahan natin yung lugar na madalas na pinupuntahan ng mga OFW dito. At makikita mo, pare, masisiyahan ka. Baka malimutan mo pa asawa mo. Oh. Ano ba yung sinasabi mo, Berting? Hindi, biro lang yun, pare. Sumakay ka naman. Nasa iyo naman yun eh. Basta sumama ka sa aming mamasyal. Alam mo, Kadyo, ang saya ko ngayon. Kasi nakasama ka namin sa pamamasyal ni na Berting. Palabiro ka pala, Cory. Yan, di ngumiti ka rin. Talo ka talagang pumupogi pag umingiti ka. Talaga lang, ha? Sige. Lilibre kita sa merienda mamaya dahil sa sinabi mo. Ay, gusto ko yan. Pero, totoo yung sinabi ko. Talagang gwapo mo. Kaya nga noon pa, attracted na ako sa iyo, eh. Cory, Pero ayaw mo naman akong pansinin. may asawa na ako eh. Eh, wala naman siya dito. Hindi niya malalaman ang mga gagawin mo. Mabuti pa, sundan na natin ang mga kasama natin. Baka hinahanap na nila tayo eh. Oh, ayaw mo ba nun, Kadyo? Sinisinop ko at sinisikap na lumago yung kabuhayang pinundar mo. Maganda nga yun. Pero sana naman, huwag mo akong kalimutan. Magkaroon ka pa rin ng panahon sa akin. Drama mo naman. Bakit ba bigla ka naging pusong mamon? Ikaw, bakit bigla kang nagbago? Kadyo, hindi ako nagbabago. Ikaw lang kasi wrong timing kung tumawag. Kaya hindi mo ako nakakausap ng matagal. At minsan, talagang hindi mo rin ako nakakausap. So, kasalanan ko pa pala na namimiss kita. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para hindi kita ma-miss. Naku, ano ba yan? Tsaka na nga lang tayo mag-usap. Pag malamig na ang ulo mo. O sige, bye! Kaya ka pala nakasimangot dahil galit pa rin kayo ni Kadyo. Eh kasi siya,
Ang hirap umintindi. Kaya ayoko muna siyang kausapin, Lourdes. Huwag ganun, Ramona. Ano? Baka mamaya, matulad kayo sa amin ni Guido. Ha? Bakit? Kumusta na kayo ng asawa mo? Ayun. Huh? Nalaman ko na, kaya pala siya hindi nakakatawag sa akin at nakakapagpadala ng pera. Oh? Dahil may babae siya. Ha? Paano mo nalaman? Ang anak namin ang unang nakaalam. Nakita ng panganay namin ang post ni Guido sa isa niyang FB account. Oh. Ang sakit, Ramona. Ngayon ako nagsisisi kung bakit itinulak ko pa siyang mag-abroad. Lourdes. Kaya ikaw, huwag mong itulak sa tukso ang asawa mo. Hindi masamang magnegosyo. Maging masinop ka. Ngunit lalo namang huwag mong kalilimutang bigyan ng panahon ang iyong asawa. Hindi ako makatulog. Bakit ba hindi mo wala sa isip ko yung mga sinabi ni Lourdes? Naaalala ko rin yung isang sinabi ni Arcadio nung huli kaming nagkausap. Sabi niya, gagawa siya ng paraan para hindi niya ako mamiss. Anong gagawin niya? Naku, baka mababaeng lalaking yun na. Huwag naman, Diyos ko. Ayoko pong mawasak ang pamilya namin ni Kadyo. At ayokong mawala siya sa akin. Ano ba ito? Lalo akong kinabahan. Makapakinig nga lang muna ng radyo para marelax ako. O ito, paalala lang ha, kayong mga misis ng mga OFW. Dapat lalo kayong maging malambing at maalalahanin sa asawa nyo. Kahit nasa malayo sila, ipadama ninyong mahal na mahal nyo pa rin sila. Pwede naman yun eh. Sa pamamagitan ng pag-ipag-usap nyo at pagpapadala ng mga sweet pictures at mga messages. Mahirap pa nasa malayo. Maraming tukso. Ay, Diyos ko. Hindi naman porket mahal kayo ng mga mister ninyo, hindi na siya matutukso sa iba. Kaya ang dapat, sikapin nyo rin na ipadama sa kanya ang inyong pagmamahal upang lumakas siya at tumatag nang maipaglaban niya sa tukso ang pag-ibig ninyo. Nang sa gano'n naman, maiwasang mawasak ang inyong pamilya. At kapag nangyari yon, pag lahat ng sambahayan ay naging ganon, mababawasan ng malaki ang problema ng pamahalan. O di ba mga misis? O sige ho, magbabalik tayo makaraan ng ilang patalastas. Nakagawa nga ako ng kasalanan kay Kadyo. Kailangan makabawi ako sa kanya. Hindi ka sasama sa pamamasyal namin bukas? Bakit? Pare, kasi nararamdaman ko, lalong nauhulog ang loob sa akin ni Cory. Mahirap na. Ayoko siyang paasahin. Patulan mo na lang kasi. Ayaw mo nun. Sasaya ka sa ilang buwan pang pananatili natin dito. Kasalanan sa Diyos ang gusto mong gawin ko. At saka mahal kong asawa ko. Kaya ako nang iiwas kay Cory. Kaysa naman lalo lang siyang masaktan. Oh, may nag-text sa'yo. Oo nga. Aba, sira muna. Hello, mahal. Sana hindi ka naggalit. Sorry, ha? Miss you so much. Hindi nagalit ang misis ko. Sweet na uli si Ramona ko. Kadyo, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Cory? Bakit hindi ka na sumasama sa grupo?
Iniiwasan mo ba ako? Wala tayong relasyon. Magkaibigan lang tayo. Alam mo yan. Pero mahal kita. Iba na lang ang mahalin mo. Kadyo. May mga binata naman dito. Sila, maaari ka nilang mahalin at paksalan. Pakiusap, Cory. Huwag na ako. Pre, mukhang nakaimpake ka na. Siyempre naman. Excited na ako eh. Ikaw ba hindi? Siyempre, excited din. Dahil makikita ko na uli ang pamilya ko. Berting, hindi na ako babalik dito. Tutulungan ko na lang si Ramona sa grocery namin. Tapos, bibili ko ng pamasadang jeep. Ayoko nang mapalayo pa sa pamilya ko. Alam mo, pare, yun din ang balak ko eh. Magnenegosyo na lang ako. Natauhan ako sa mga nakita ko sa iyo eh. Kaya magbabago na rin ako. Kadyo, mahal. Hindi ka pa ba tapos? Naghihintay ng mga bata sa sasakyan. Narito na ako, mahal. Oh, tayo na. Ay, ang gwapo pa rin talaga ng asawa ko, kahit may edad na. Ikaw rin naman, maganda pa rin. Ang bilis ng panahon, ano? 25 taon na tayong kasal. At nakatapos na rin ang pag-aaral ng dalawa nating anak. At ngayon nga, ikakasal tayong muli. Mabuti na lang, hindi nawasak ang ating pamilya nung nasa ibang bansa ka. At ako naman, nalilibang sa pagnenegosyo. Tama ka. Salamat sa Diyos. Magkasama pa rin tayo. Ang pagmamahalan at ang mga kalooban ng Diyos ay marapat na laging isabuhay ng mga ina at ama ng sambahayan. Malaki ang maitutulong nito upang manatiling matatag ang kanilang pagsasama sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maylard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Boboy Salog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ako ang dapat magtanong sa'yo, Glenn. Bakit mo sinabi kay Elmer yun? Anong... Sinabi sa akin ni Elmer ang lahat bago siya umalis kanina. Bakit mo ko pinamimigay, Glenn? Hindi naman ako gamit o pagkain na maaari mong ipamigay. Hindi mo na ba ako mahal? Wala bang halaga sa'yo ang ating sumpahan sa harap ng Panginoong Diyos? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang napapahamak dahil sa espiritu ng alak. Ngunit ang masakit, marami din ang hindi makaiwas kahit alam na nila ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sarah sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabing ayokong kumain! Glenn naman! Bakit tinapon
tinapon mo yung pagkain. Grasya ng Diyos yan. Dahil makulit ka eh. Sinabi na nga ayokong kumain, pinipilit mo pa rin ako. Mama! Papa! Bakit po nag-aaway niya naman Isa kayo? ka pang bata ka! Katulad ka rin ng mama mo, makulit kayo. Bakit po nagagalit kayo sa akin, Papa? Glenn, wag mo namang sigawan si Ruby. Kung ayaw niyong sigawan ko kayo, iwan niyo ako. Umalis kayo sa harapan ko! May dala akong bigas at grocery para sa inyo, Sarah. Naganin na kasi kami ng palay, kaya may bigas na akong dala. Salamat po, Tatay Proy. Malaking tulong po yan sa amin. Oo, wala ka naman yun. Si Glenn, kumusta na pala siya? Habang tumatagal, lalo pong nagiging mainitin ang ulo niya. Lalo siyang nagiging aburido. Lagi nga po siyang nakasigaw sa amin ni Ruby, Itay. Oh, dahil yun sa hindi pa rin niya matanggap ang kanyang kapansanan, Sarah. Kayo na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Yun naman po ang lagi kong sinasabi kay Ruby upang wag siyang magtampo sa kanyang papa. Bukas pa naman ako uuwi, kaya makakausap ko ng gusto ang aking anak. Magpapayuhan ko siya. Pero, Sarah, sana pagtiyagaan mo pa ang anak ko. Huwag mo siyang iiwan dahil ngayon kanya higit na kailangan. Kahit naman po may kapansanan si Glenn, Itay, mahal ko pa rin siya. At mahalaga po siya sa akin. Lalo ng aming kasal. Ang aming sumpaan sa harap ng Panginoong Diyos. Uy, Sarah, nakasalubong ko si James. Busangot ang muka. Tinapon mo raw kasi sa basurahan yung flowers na bigay niya. Bakit mo naman ginawa yun? Ayaw niyang kunin ang ibalik ko eh. O di tinapon ko. Ito naman. Ayun, na-hurt tuloy yung tao. Malu, mali ang ginagawa niya. Nanliligaw siya sa akin kahit alam niyang may asawa na ako. Alam niya kasing nahihirapan ka na sa asawa mo. At iniisip niyang makukuha niya ako. Kaya sumisigi siya, ganun? Ganun na nga ang tingin ko. Nagkakamali siya. Ang dapat kasi, maghanap na lang siya ng walang pananagutan. At hindi ako yung inaabala niya. Uy, huwag ka magagalit sa sasabihin ko, ha? Alam mo, naaawa na kasi ako sa'yo. Subsub ka sa trabaho para mabuhay ang pamilya mo. Tapos, inaalagaan mo pa si Glenn. Hindi kaya dapat sarili mo namang kaligayahan ang isipin mo? Sinasabi mo ba sa akin na pagtaksilan kong asawa ko? Kaibigan pa naman kita, Malu. Hindi ko akalaing papayuhan mo ako ng ganyan. Kuhan, hindi Malu, naman sa ganun. Sila ng aming anak ang kaligayahan ko. At naniniwala ako, magiging maayos muli ang sambahayan namin. Sa tulong ng Diyos. Aba, may humintong kotse sa harap ko. Sakay na, Sarah. Sinong? Elmer? Ako nga. Sakay na. Ihahatid na kita sa inyo. Ay, salamat. Tamang-tama. Kanina pa nga ako nahihirapang sumakay eh. Kailan ka pa dumating galing ibang bansa? 3 days ago. Nabalitaan ko nangyari kay Pinsan, kaya talagang umuwi ako. At saka, may iba pa akong aasikasuhin dito eh. Kumusta naman si Glenn? Ayun, hindi pa rin matanggap ang lahat. Babalik din sa dati ang ugalit pananaw ni Pinsan. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Dalaw mo, Elmer. Ang dami mo pang dalang pasalubong. Ayos lang yan, Pinsan. Para sa inyo talaga yan. At sa pamangking ko. Talagang asensado ka na. Siguro kung ikaw ang pinili ni Sarah, hindi siya naghihirap ngayon. Hindi kami para sa isa't isa. At tanggap ko na yun. O ano nga pala sabi ng doktor sa kalagayan mo? Ang sabi, kung malalagyan ako ng artificial leg, maaari ako makalakad uli kahit papano. Yun nga lang, hindi na katulad ng dati. Ang mahalaga, makakalakad ka pa rin. Elmer, pinsan,
Wala kaming perang magugugol para doon. Si Sarah nga lang ang nagtatrabaho para sa amin ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita para muling makalakad. Ang gusto ko sana, tulungan mo ako na matapos ng hirap sa akin ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Dati ka rin nanligaw sa kanya at alam ko. Kaya ka nagbalik dahil mahal mo pa rin siya. Ano? Elmer, kunin mo na siya sa akin. Mas gusto kong sa'yo siya mapunta kaysa sa iba. Glenn, Dahil kung sa'yo, hindi mo ituturing na ibang aming anak. ano ba yung sinasabi mo? Mabuti pa, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Babalik na lang ako uli. Bakit ka umiiyak? Ako ang dapat magtanong sa'yo, Glenn. Bakit mo sinabi kay Elmer yun? Anong... Sinabi sa akin ni Elmer ang lahat bago siya umalis kanina. Bakit mo ko pinamimigay, Glenn? Hindi naman ako gamit o pagkain na maaari mong ipamigay. Hindi mo na ba ako mahal? Wala bang halaga sa'yo ang ating sumpahan sa harap ng Panginoong Diyos? Sarah, mahal kita. Kayo ni Ruby. Kaya kahit masakit sa akin, ipinaubaya ko na kayo kay Elmer. Dahil siyang makapagbibigay sa inyo ng isang masaganang kinabukasan. Ikaw ang kinabukasan namin, Glenn. Mahirap bang intindihin yun? Glenn, bakit ka ba nagkakaganyan? Binti lang naman ang nawala sa'yo. Pwede pang remedyohan yun. Pero kami ni Ruby, narito pa rin kami, hindi ka namin iniiwan. Sarah, Ipaglaban mo naman kami. Dito sa pagsubok na hinaharap natin. Hindi ko po talaga akalain. Nasasabihin ni Pinsan sa akin yun, Chaproy. Oy, sobra na talaga ang pagkahawa sa sarili ni Glenn. Kaya niya nasabi yun. Ay, pasensya ka na sana sa kanya. Ang totoo po, nagbalik ako rito para tulungan sila. At para asikasuhin ang kasal namin ni Lorna dito sa Pilipinas. Lorna? Opo, Chaproy. May asawa na po ako, 4 na taon na. Sa Amerika po kami iganasal ng simple. Pero ang gusto talaga namin, dito makasal at maghanda sa Pilipinas. Ganun ba? Opo. Pero hindi ko na yun nabanggit kina Sarah. Dahil sa mga sinabi ni Glenn na focus ang usapan namin. Oy, sasama ako sa iyo sa pagbalik mo sa kanila. Tito Elmer, bumalik kayo? Ay, sinabahan ko ang tito mo, Apo. Sana hindi nyo na lang siya sinamahan. Ruby, Kasi, kukunin niyo po kami kay Papa. Ayoko po doon. Ay, sino na ba na nagsabi sa iyo niyan? Yan po yung narinig ko sa pagtatalo ni na Mama at Papa. Lolo, Tito Elmer, ayoko po magkahiwalay si na Mama at Papa. Pareho ko silang mahal. Apo, hindi sila maghihiwalay. May asawa ng Tito Elmer mo. At naparito siya para magpakasal sila uli. Dito naman sa ating bansa. Totoo po, Tito. oo, pamangkin. Kaya hindi ka dapat umiyak at mag-alala. At ang isa pa sa dahilan ng pag-uwi ko,
ay para tulungan kayo sa inyong problema. Ito nga palang sinabi mo, pinsan. Kahit na may kapansanan na ako, maganda pa rin ang buhay. Nakita ko yung mga PWD doon sa pinuntahan nating training center. Ang sasaya nila. Kung magbiroon sila, parang hindi PWD. Oo nga. At may trabaho na rin sila. Tama. Gumagawa ng mga sirang cellphone at relo, yung mga blind naman, nagmamasahe. Oh. Pero kailangan pa rin nila ng tulong ng ating pamahalaan para sa ikuunlad ng kanilang mga serbisyo at mga proyekto. Oo nga. May nakilala nga pala ako doon. Kasama sa online business na ibig naming pasukin ni Sarah. Elmer, insan, salamat sa iyo, ha? Salamat sa pagbubukas mo ng isipan ko. At lalong salamat sa artificial leg na ibibigay mo. Hindi lang yun. Bibigyan ko rin kayo ng puhunan sa inyong magiging negosyo. Sarah, mahal. Oh, heto na ang listahan ng mga order sa atin. Ang dami ah! Kapag ganito lagi, magiging triple ang kita natin. Masipag ka kasing mag-post. At masipag ka rin tumulong sa akin. Sarah, salamat sa iyo, ha? Hindi mo ako pinabayaan nung panahong pinanghihinaan ako ng loob. Dahil mahal kita, Glenn. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos. Dahil dininig niya ang aking panalangin na maging matatag muli ang ating sambayan. Subukin man ng kapalaran ang matatag na sambahayan. Ito'y patuloy na babangon at magtatagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Babes Angeles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Nandicho Jr., Lionel Benjamin, at Janeline de la Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.